Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. At iniimbitahan ko po kayo na tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa awit 81 verses 1 hanggang 3. Uli, awit 81 verses 1 to 3. Sing aloud to God our strength. Shout for joy to the God of Jacob. Raise a song, sound the tambourine, the sweet lyre with harp. Blow the trumpet at the new moon, at the full moon on our feast day. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon na muli kami ay makasamba sa inyo, sa spirito at katotohanan. Panginoon, tuningan na walang makakapigit, Panginoon, sa aming nadarama, sa aming pagsamba sa inyo. At sa aming pag-aawitan ngayong umagang ito, kayo ay mapagpala, Panginoon. At patuloy mo kami na baguhin sang-ayon sa larawan ng iyong anak na si Yesu Cristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po sa ating lahat at patuloy po tayong magpuri, magpasalamat at sambahin ang Diyos sa umagang ito. Atin po siyang sasambahin sa ating pag-aawitan. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon bilang ating pagsamba sa Kanya. Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Shining in the darkness of glory.
Napakabuti po ng Panginoon, kaya patuloy po natin siyang papurihan sa ating mga awitan. Tunay na kinikilala natin na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. At patuloy niya na tayo ay binibigyan ng pag-asa sa bawat araw na tayo ay manatili sa Kanyang presensya. Sa bawat pagkakamali ay binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi at manumbalik sa Kanya. Dahil ito sa ginawa niya sa krus. You search me, you know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield the way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your love was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You made a You made a way. You said that this is You stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was
was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? On the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You made a way. You said it is now. You walked away. You made a way. You said that it is now. You walked away. You made a way. You said that it is done. You made a way. You made a way. You said that it is done. Father God, we praise and thank you for your holiness, for your presence in this place. We give you praise, we give you honor, we worship you in spirit and truth. In Jesus' name, amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin ngayong last Sunday ng September. Ilang araw na lang ay Pasko na. Ano po? At alam ko nakakarinig na po tayo ng mga awiting pamasko sa ating mga radyo, papanood sa TV. At minsan natatanong tuloy ba daw ang Pasko? Pero hindi po nakasalalay sa nangyayari sa panahon ngayon na ang kapanganakan ng Panginoon ay hindi natin maalala. At alam natin ang Panginoon naman ay hindi lamang siya ipinanganak na naging tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao na tumutulong sa atin ngayong umaga na ito. Purihin ang Panginoon, tayo po ay patuloy sa pag-aaral ng kanyang salita at ito po ay ating matatagpuan sa Santiago chapter 5 verse 1 to 6. May mga dala po tayong Biblia sa ating mga tahanan, sa inyong mga katabi, dyan sa iyong tahanan at dito naman sa church. Buksan po natin ang ating pag-aaralan ngayong umaga sa tulong po ng biyaya ng Banal na Espiritu.
Santiago chapter 5, verse 1 to 6. Pakinggan niyo ito, kayong mayayaman. Sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa, nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin, hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumaban sa inyo. Tayo po'y manalangin, dakila namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat na ngayong mga salita ay aming nabasa at ito'y pagkain ng aming kaluluwa. Maraming pong salamat sa umagang ito na kami po muli ay inyong tuturuan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maunawaan po namin at maisabuhay ang aming mga pag-aaralan ngayong umaga na ito. Salamat po sa inyong presensya. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. At dakilain, Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung nakaraang buwan po ay inilabas ng Forbes Magazine kung sino-sino po yung mga mayayamang Pilipino sa bansa natin. No? At alam natin na ang mga tumira dito ng mga dayuhan ang siyang naging top doon sa 10 first 10 na mayayaman na negosyante na nirahan sa Pilipinas. At hanggang ngayon ay punong-puno ng ganoong pagyaman ang kanilang tinatawag na asset, no? Yung tinatawag na capital network nila ay napakalaki po. Dito sa ating pinag-aaralan at pag-aaralan, meron pong warning na ibinigay si James, yung author po, tungkol po sa mga mayayaman. Kaya ang title ko po dito ay Warning Against Rich Oppressors. Noong mga nakaraang linggo po, pinag-aralan natin itong mga word na warning. May narinig po tayo at napag-aralang warning against judging one another, yung bawal ang judgmental. Last Sunday, tinakal din po natin yung warning against boasting. Huwag mo akong paandaran, no? Yung tungkol naman sa pagiging mayabang. At patuloy, itong si James, no, the Apostle James, ay merong topic na naman patungkol sa kanyang sulat na tungkol sa mga mayayaman. Kaya, warning against rich oppressors, James 5:1-6 sa ating pag-aaralan, at nilagyan ko po ng close in parenthesis to na tunay na yaman magpakailanman. Ano po ang sinasabi ni James patungkol po sa mga mayayaman? At bakit po siya dumako sa punto na ang kanya namang kinausap dito sa kanyang sulat ay ito pong mga taong mayayaman. Sa verse 1, atin pong makikita, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. James warns rich people to repent and weep for the coming miseries. Binigyan ng babala ni Santiago ang mayayamang kausap niya rito na magsisi at humagulgol o yung tinatawag na manangis dahil sa kanilang kasasapitan. At doon po sa verse 1 na binasa natin, sabi, pakinggan niyo ito. Sa English po, now listen. The same
word na sinabi ni James doon sa mga mayayabang. No? Yung boasting, nagyayabang. Now, listen, makinig kayo. May gustong sabihin at gustong idiin si Santiago sa kanyang mga kausap tungkol sa mga certain people na ito na bahagi ng kanyang sulat. At makikita po natin na si Santiago, sa pasimula pa lamang, meron na po siyang tinabaga. Si Santiago ba ay galit sa mga mayayaman? Kung titingnan po natin sa Santiago chapter 2, verse 2, babalikan po natin doon, no? Sabi doon sa James 2:2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit. At dito sa verse 6 ay atin din makikita, ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Doon pa lang sa chapter 2, tinabaga si James ay parang merong, hindi naman siguro galit, kundi merong babala sa mga taong merong kayamanang taglay sa kanyang buhay, sa kanyang estado, papaano niya ipinapakita ang kanyang buhay sa harap ng mga taong mas mababa sa kanya. Sa James chapter 4 verse 13, ay atin di ba babasa ang mga salitang ito? Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at 1 taong kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. At sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. James warns rich people to repent and weep for the coming miseries. Paano magwa-warning o magbabala si James kung ang isang tao'y mayaman? Di po ba kapag ang isang tao'y mayroong kayamanan sa kanyang buhay, no? Maraming pera marahil sa bangko, maganda ang bahay, at ang negosyo niya ay umuunlad, at wala na siya siguro marahil na kailangan. Ang gagawin na lamang niya titignan yung kanyang negosyo at titignan kung ito'y papaano pa palalaguin. Ganun po mag-isip ang mayaman, no? Hindi sila nag-iisip ng paano sila maghihirap. Ang lagi nilang naisip, paano pa yung kayamanan nila ay dadami. Paano pa sila magkakaroon ng mga kayamanan dito sa lupa na meron na sila at gusto pa nilang meron. Kaya nga nababansagan silang mga richest man in the world o yung mga tinatawag na who's who. Oh, may naalala niyo po yung salitang who's who? Ito yung mga taong kapag nabanggit ang pangalan, talagang nagtagumpay sa buhay, lalo na sa pagkakaroon ng kayamanan. Pero iba yung sinasabi ni James dito. Winawarningan niya yung mga mayayaman, sabi, tumangis kayo, humagulgol sa mga kapigatiang darating sa inyo. Kung ikaw ay merong sapat na kayamanan, bakit ka tatangis? Diba, masaya ka nga kapag marami kang pera? Diba, masaya ka nga kapag ikaw ay punong-puno ng biyaya ang iyong bank account? Maraming mga investment? Marami kang mga negosyong umuunlad? Ang binabasa mo na lamang kung magkano yung palitan ng peso sa dolyar, yung mga paggalaw ng stock market, doon ka nagko-concentrate. Alam niyo po, yung mga rich, tatanungin lang niya, gaano ka gumagalaw ang ating kaperahan sa Pilipinas. Alam na nila kung may problema o hindi. Ganon po yung mga mayayaman, iba yung kanilang isipan. Pero bakit dito? Winawarningan sila ni James. Tinabaga ang kausap niya rito ay mga mayayaman na hindi mananampalataya o hindi born again. Na parang pag binasa mo ito, okay, nakamtan mo yung kayamanan mo na yan, pero hagulgol ka
tumangis ka kasi sa kasasapitan mo. Maaari nga na ang kausap niya rito ay mga hindi mananampalatayang mayayaman. Dahil bakit? Ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong panahon, oras, ay ginugugol nila sa kayamanan dito sa lupa. Hindi po ba nabanggit ng Panginoon sa kanyang salita? Huwag kayong mag-impok na kayamanan dito sa lupa na kung saan masisira din, na kung saan mananakaw din, kundi mag-impok kayo ng kayamanan yan sa aking kaharian. Kung ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya at siya ay binless ni Lord para yumaman, ang layunin lang ng Panginoon, hindi ka dapat nagko-concentrate lang doon sa kayamanan na pinagkakaloob niya, kundi dapat meron ka ring nilalagay na investment sa langit. Alam niyo, kung petitingnan po natin ang Biblia sa mga lumang tipan, no? Sa lumang tipan, kung mag-bless si Lord, napakarami. Magmula kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, talagang punong-puno ng biyaya, ng pagpapala, ng kayamanan, ang mga taong itong kanyang ginamit. Ako'y naniniwala na ang Diyos natin ay Diyos na mayaman. Na naroon yung kanyang blessing para sa kanyang mga anak. Pero, inilalagay din tayo ng Panginoon na dapat tignan natin, baka naman itong kayamanan na ito ay magbulid sa atin sa kasamaan. At ito ay winawarningan niya yung mga yayaman na merong gayitong angkin sa sarili niya ngayon. Kung magulgol kayo, manangis kayo, dahil meron kayong kasasapitan na akala ng mga mayayaman na ito ay ang buhay ay sa pera lamang. Hindi nila nakikita na meron pong higit sa kayamanan kaysa sa kayamanan dito sa lupa. James wants rich people to repent and weep for the coming miseries. Ano kaya yung mga iiyak niyan yon pagdating ng panahon? Ayan. Aaralin po natin sa mga susunod na tema na ating pinag-aaralan ngayon. Pangalawa na makikita po natin sa ating topic na yon is James warns rich people about the outcome of their wealth. Yan, tingnan natin. James warns rich people about the outcome of their wealth. Verse 2-3. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong laman, yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Tingnan po natin yung Acts chapter 20 verse 33. Gawa 20:33. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. Si Pablo po ang nagsulat nitong Acts. Sinabi po ito ni Pablo na sinulat naman ni Luke. Sabi ni Paul, hindi ko hinangad ng ginto, pilak, o pananamit ninuman. Bakit po nabanggit yung ginto, pananamit, pilak, dito sa talata na ito? At bakit winawarningan ni Santiago yung mga yayaman dun sa magiging outcome ng kanilang mga nakuha sa buhay? Alam niyo po, nung panahon na yon, kapag ikaw ay maganda ang pananamit, no? Ang mga mayayaman kasi sa panahon po ni Santiago, iba ho manamit, no? Damit pa lang, talagang manliliit ka na, no? Iba yung damit nila no? Ito'y simbolo nung kanilang estado sa buhay. At maliban doon, meron din silang tinatawag na ginto at pilak. Kasama doon sa kanyang pagiging mayaman, aside sa siya ay nananamit na magandang pananamit, yung ginto at pilak ay sumisimbolo naman na marami siya nito. O, lalagay natin sa panahon ngayon, minsan napapansin natin na isang taong mayaman, pag nagsuot ng damit at alam nating mahal yung damit na yon,
naisip natin mayaman tong tao na ito. Nakakaalala ba kayo ng mga damit na pag sinuot mo parang ang feeling mo, ang yaman-yaman mo? May mga brand, yung tinatawag na branded. Ha? Kung merong branded medicines, meron ding branded na damit. No? May nakita po akong damit na thousands of pesos ang halaga. No? At meron pang ino-auction na hindi lang thousands of pesos. Nasa milyon na damit. No? Marahil ito yung puno na ng mga diamante yung damit na yun. Pero ang hirap naman magdamit ng ganoon. No? Baka doon ka pa lang sa kanto, ma-hold up ka na. No? Pero ito ay simbolo ng isang taong may kakayahang bumili ng ganito mga bagay. At sa panahon ngayon, hindi lang damit. No? Meron ding bag. May nakita akong bag, ang halaga nasa 20,000 pesos. No? At alam natin yung mga branded names na yan. Pag dala-dala mo yan, talagang makikita mo yung bag niya na yun, ganun ang halaga. Dahil branded siya. At hindi lang yun, no? Hindi lang sa pananamit niya. Siguro kapag ito ay nagpupunta sa isang mga magagarang okasyon, ang isang mayaman, wala naman ito mga dalang siguro maraming pera. Marami siyang siguro mga credit cards, o di kaya may mga checkbook yan, no? Hindi nagdadala ng cash sa bulsa yung mga mayayaman. Sumusulat lang yan. Pero ngayon, hindi na yata uso yung sulat, no? Ang ginagawa nila, pipicture na lang, o ginagawa silang isbang bagay na pwede nilang gamitin yung kanilang mga gadgets para makapaglabas ng pera, para makapag-transfer ng account at maka-withdraw ng pera. Kung kakain sila, ang gagawin lang nila, ibibigay lang yung kanilang cellphone, okay na, bayad na yung kanilang kakainin o kanilang pupuntahan sa isang mga mahaling mga hotels, restaurants. So, naroon, no? Pero ang warning ni James dito, ito yung outcome. Alam mo ba na yung mga damit mo na yan, ano tawag doon? Yung may mga moth, na mga insekto, masisira din yan. At yung mga gintot pilak mo na yan, kakalawangin din yan. Kahit na sabihin ikaw ay may ganitong bagay sa buhay mo, aroon yung warning ni James doon sa mga mayayamang tao, ito rin ang magiging outcome ng iyong kayamanan. Kung kaya't si Paul, nung siya'y maging mananampalataya, kaduksong po na binasa natin kanina, hindi niya hinahinangad yun nung makilala niya si Kristo sa buhay niya. Ang ginawa niya, nagtrabaho siya para hindi siya sabihan na umaasa lamang sa mga ibang mananampalataya sa kanyang pagmimisyon. No? Yung kanyang hangad dati, hindi na niya hangad ngayon. Kaya meron pong nakita nating pagkaibahan ang isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya pagdating sa kanyang mga possession sa buhay. Pangatlo na ating pag-aaralan, yung James warns rich people of how they treated their workers o yung mga manggagawa niya. Verse 4, sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi nyo binigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot na sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinahing na mga ani na inyong inapi. Ano pong ibig sabihin nito? Binababalahan ni Santiago yung mga mayayaman? Papaano nila tinatrato yung kanilang mga manggagawa? Ang isang taong mayaman ay yumaman dahil meron siyang manggagawa. Tama po ba? Hindi niya kaya sa kanyang sarili lamang na yayaman siyang mag-isa. Kung iisipin natin, si Manny Pacquiao, parang mag-isa lang naman siya Kasi ang kanyang parang puhunan ay yung kanyang galing sa pagboboxing. At kinukonsider siya sa isa sa mga pinakamayamang boksingero sa buong mundo. Tama ba? Pero pinanggalingan ni Manny Pacquiao ay napaka-baba rin. Ang kanyang naging puhunan ay yung kanyang lakas sa pagsuntok. At sa bawat pagsuntok niya,
Para kang nakakita ng mga bumabagsak na mga dolyares. Kasi yun ang labanan doon. Pero hindi kinaya ni Manny Pacquiao na abutin yung ganoong pagiging kilala at nakadagdag ng tulong sa kanyang pagpapala, no? Sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, kung hindi walang mga tao na tumulong sa kanya. May mga trainer siya, may driver marahil siya, may bodyguard siya, may mga tao siya na tumutulong sa kanya para lalo pa siyang maging magaling na boksingero. At tayo naniniwala na hindi siya unfair sa kanyang mga tao. Bakit? Di ba? Minsan nagbibigay siya ng kanyang mga love gifts o mga regalo kapag siya'y nananalo. Kahit natatalo siya. Pero dito, sa binabanggit ni Santiago, iba. Itong mga mayayaman na ito, na may mga manggagawa siya, hindi niya pinapasweldo ng maayos. Tinitreat niya ng hindi maganda. Ginigipit niya. Kaya yung title natin yan, Rich Oppressors. Hindi naman tayo galit sa mayayaman, pero yung mga nanggigipit na mga mayayaman. Ang yaman-yaman mo na, parang hindi mo pa ma-increasean ng sweldo yung tapat mong empleyado. Yung tapat mong nagtatrabaho sa iyo. Nung panahon kasi noon, hindi naman uso yung tinatawag na empleyado ng 8 hanggang 8 oras. Actually, masigit sa 8 oras yung mga naghahanap buhay nung panahon na yun. Lalo na sa panggagapas. At yung kanilang pagod na ito, hindi sapat yung pinagkakaloob ng mga amo nila. At sabi dito ni Santiago, alam niyo ba, yung ginagawa ninyo sa mga tao ninyo, hindi niyo sa tinatratong inyong kamanggagawa, kundi tinatrato ninyo na alipin. Bakit? Kung ano lang ang maibigay mo, yun lang. Hindi sapat yung trabaho nila sa pasweldo mo sa kanila. Alam niyo, napakalawak nitong ganitong problema sa bansa natin. Yung pagod mo, hindi sapat dun sa binibigay na sweldo sa'yo. Noon pa man, meron na hong ganyan. Overwork, underpaid. No? Underwork, overpaid. Yung ganun ba? But anyway, sa panahon po ni Santiago, kanyang winawarningan itong mga yayamang tao. At sa panahon ngayon, papaano nyo tinatrato ang mga taong kundi dahil sa kanila, hindi kayo makakapunta diyan sa kinilalagyan ninyo. Kung kaya't ang hamon sa atin, tayo na nakikinig ngayon na may mga tao marahil tayo sa ilalim natin, i-treat natin ng tama yung ating mga manggagawa upang yung ating pagiging mananampalataya ay hindi mapulaan. Marahil nangyayari ito sa hindi mananampalataya, pero ang warning ng Panginoon dito, ng kanyang salita, let's treat our workers fairly. Pang-apat, ito po tayo magwawakas. James wants rich people in the day of judgment. Ito po yung nabasa natin kanyan sa verse 1. Sabi sa verse 5, nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa, nagpataba kayong parang mga hayop, napapatayin, hinatulan ninyo at pinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumaban sa inyo. Nagpakalayaw kayo, nagpasasa, nagpataba. Napansin niyo po yung mga words na yon? Puro tungkol sa physical at mga marahil. Kakaiba para ma-satisfy yung sarili niya. Kalayawan, pasasa, magpataba, na parang hayop na papatayin. And then sabi doon, hinatulan ninyo at pinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumaban sa inyo. James warns rich people in the day of judgment. Hindi ho natutulog ang Diyos at hindi bulag ang Diyos sa mga taong katulad nito. May kakakahantungan ang ginagawa nila, lalo na sa pang-aapi
sa kanilang kapwa. May kahantungan yung kayamanan nila na naging security nila sa kanilang buhay at nakalimutan na ang Diyos. May kahantungan na parusa ang taong binigyan ng kayamanan sa mundong ito, subalit mamuhay na tila baga ang Diyos ay ang kanilang pananalapi o ang katayuan nila sa buhay. The warning of James to the rich people on the judgment day. Alam niyo, minsan naisip natin, Panginoon, bakit sa panahon nga ito? Sa panahon na ito na dumanas ng katakot-takot na hirap ang bansa namin. Nagkaroon ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho. At tila bagay yung mga mayayaman ay lalo pang yumayaman. Naisip po ba natin na may ganitong krisis sa panahon natin ngayon, pero may mga nagpapasasa pa rin sa kayamanan na dapat ibigay sa mga taong nangangailangan? Ang dami mga iskandalong nakita sa ating pamumuno sa panahon na ito. Hindi po bulag ang mga Pilipino sa nangyayari. At minsan, wala tayong magawa bilang mga Pilipino. Mga ordinaryong mga manggagawa, ordinaryong Pilipino, wala tayong magawa. At magiging tatanggapin na lang natin yung mga nangyayari. Pero marahil, ang naisip ng mga mahihirap na nangyayari yung ganitong problema sa kanilang mga buhay, krisis, wala silang trabaho, kailangan nilang gawin ito, talagang aasa na lang sila sa Panginoon. Pero huwag ho kayong mag-alala. Mga kapwa ko nakaranas ng ganito. Ang Diyos ay hindi natutulog. Hahatulan ng Diyos yung mga taong gumawa ng ganito. Na nagpayaman sa kabila ng kahirapan sa panahon ngayon. Hindi natutulog ang Diyos. At sabi dito ni Pablo, winawarningan niya, ang mga taong gumawa nito, sa huling panahon, sa last day, sa judgment day, hindi man andoon yung parusa ng Diyos na ibibigay sa mga gumawa nito. Ano pong application natin nito? Ang tunay na yaman, kay Jesus lamang makakamtan. Kung na-bless ka ni Lord ng kayamanan dito sa lupa, sana marami ka ring naimpok na kayamanan sa langit. Sa Diyos ang papuri. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos. Alam ko pong ang kayamanan sa mundong ito na marahil ay pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Marami pong salamat. Ito'y pagpapala para sa bawat pamilyang hindi lamang sapat sa pangangailangan, kundi sobra-sobra pa. Pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Tinitignan namin na ang kayamanang ipinagkaloob mo sa amin upang makita mo paano namin ito hahawakan ng maayos sa tulong po at biyaya ninyo. Maraming salamat dahil binibigyan mo kami ng wisdom paano po igagamitin ito para maitulong namin sa mga nangangailangan. Nagbigay din po kayo ng babala, Panginoon, sa mga taong humahawak ng kayamanan dito sa lupa. Na tila baga ang buhay ay kasiyahan na lamang. Panginoon, ang aking pong panalangin, mabago ang kanilang mga isipan patungkol po sa tunay na kayamanan. O Diyos, salamat sa iyong salita na ikaw ang Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga pagpapala.
Dumating ka rito, Panginoon, upang kami bigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. Kasama na roon, Panginoon, ang mga pagpapala mo. Nawa, huwag naming kalimutan na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay galing sa iyo at ipagsusulit namin sa iyo, Panginoon. Dinadako namin ang panalangin namin sa mga mayayaman po naming mga kapwa Pilipino na may mga malalaking kumpanya na hinawakan. Mga negosyante, pinapanalangin po namin, Panginoon, na sila po ay na-bless talaga ng mga kayamanan dito sa lupa. Ang aking pong panalangin, O Diyos, yung bawat yaman na meron po sila, may acknowledge po kayo, Panginoon, na ito'y galing sa inyo. At tulungan mo sila, Panginoon, paano po ito ipagkakaloob sa mga nangangailangan. O Diyos, salamat po. May mga negosyante sa aming bansa na ang layunin ay tumulong sa kapwa Pilipino. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Marami rin pong salamat doon sa mga negosyanteng umuunlad dahil tapat sa iyo at nagtatapat sila sa kanilang mga manggagawa. Pagpalain mo sila, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, patuloy na panalangin sa aming bansa sa panahon na ito nang may krisis ang aming bansang Pilipinas. Panalangin po namin magtulungan ang bawat isa, nasa gobyerno, nasa negosyo, upang sama-sama, Panginoon, na kami bilang tinatawag na the only Christian country in the Far East ay tunay na matawag na mga mananampalataya na sumusunod sa iyo. Inaalala rin po namin, Panginoon, ang mga may kaarawan na nagdiwang ngayong buwan ng September. O Diyos, pagpalain mo sila. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nagdiwang ng anibersaryo ng kasal sa buong buwan ng September. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong pagbubuklod ng pag-ibig. Dalayan ko po, Panginoon, ang inyong mga nag-birthday, ang mga pangarap nila, Panginoon, ay matupad sa tulong po ninyo, ayon sa inyong kalooban. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna rin, Panginoon, sa amin pong mga kapatiran. Bagamat hindi po kami nagkikita ng maramihan sa araw ng pananambahan, alam po namin, Panginoon, kinatatagpo nyo ang pangailangan ng bawat isa. Nilalapit po namin ang mga may karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang kanilang maging kagalingan. Sa mga nanonood at may mga personal na pangangailangan, katagpuin mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa inyong kapayapaan na pinagkakaloob mo sa amin. Tunay na kay buti mo, Panginoon, at ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang namin sa aming Panginoong Hesukristo. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala, sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang kalwalatian, mula noon, magpakailan paman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless you po.